Marahay na aga mga kaibigan, mga lods, kumusta po kayo? Andito tayo ngayon mga lods, mga kaibigan, sa St. Pio of Delcina Chapel. Dito po yan sa Libis, sa Quezon City. Isa ito mga kaibigan, air conditioned chapel. Kapag puno na po sa loob, pwede naman po rito, maganda rin po rito sa labas magsimba. Etong chapel na to mga lods, mga kaibigan, na inspired po ito sa Our Lady of Grace Church na nasa San Giovanni, Rotondo, Italy, na kung saan po inilibing po si Padre Pio. Dito po mga kaibigan, halos kung saan nyo po makita, napakarami po rito ng mga rosary kung saan, kasi po yan po si Padre Pio, idol po niya si Mama Mary, kaya napakarami pong rosary po rito. Isa pa po mga kaibigan, sa attraction po rito, napakarami pong kalapati po rito na talaga naman pong isa po yan sa nagpapasaya sa mga bata at sa mga nagsisimba po rito. Si Padre Pio mga kaibigan ay pinanganak po noong May 25, 1887 sa Pietrelcina, Italy, at namatay po siya noong September 23, 1968, bali 81 years old po siya noon sa Giovanni, Rotondo, Italy. Si Padre Pio mga kaibigan ay isa pong Italian mystic at sinasabing may stigmata, mga sugat ni Jesus Christ na makikita po sa kanyang kamay, paa at maging sa tagiliran. Kaya siya po ay kinikilala ng simbahang Katoliko na iwan ng pari na may stigmata sa kasaysayan po ng simbahan. Ginawang santo po si Padre Pio ni Saint John Paul II doon pong June 16, 2002. Maraming milagro at kagalingan ang naiugnay sa kanya. Maraming ang nininiwala at talagang napagaling po ni Padre Pio. Kaya milyong-milyong mandalakbay at mga bisita ang nagtutungo sa kanyang himlayan. Kinikilala si Padre Pio sa nagawa niyang 2 milagro. Una po mga kaibigan, na nakapagpagaling po siya ng isang babaeng Italian na may sakit sa baga. Ang pangalawa po mga kaibigan ay nakapagpagaling po siya ng isang 11 anyos na batang Italian na may sakit na meningitis, na ang ina po ay nagdasal sa kanya kay Padre Pio habang kumotos po yung bata. Napakaraming deboto ang talagang nagsisimba sa mga simbahan po ng Padre Pio na matatagpuan nga po rin, isa po rito matatagpuan dito po yan sa Libis sa Quezon City, mayroon din po sa Batangas. Dahil nga po sa mga milagro at mga nagawang pagpapagaling ni Padre Pio, kaya talagang dinadayo po ang kanyang mga simbahan. Ang kanyang himlayan mga kaibigan na nasa Church of Our Lady of Grace na matatagpuan po sa San Giovanni, Rotondo, Italy. Pangalawa po ito sa talagang maraming bisita at deboto na kada taon talagang pinupuntahan. Pero ang pinakauna po talaga mga lods na kaibigan na talagang dinarayo ay ang Our Lady of Guadalupe na matatagpuan po sa dambana po ng Our Lady of Guadalupe na matatagpuan sa Mexico. Kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan, mga lods, kapag araw po ng Sabado at Linggo, halos oras po yung misa po rito sa St. Padre Pio Chapel, dito po yan sa may Libis. Nag-umpisa po yata sila ng alas 9 ng umaga kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan. Pull to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe. So ibig sabihin, si Padre Pio, mahal na mahal niya si Mama Mary. Kaya punong-puno tayo ng rosaryo dito. Answered prayer. Dialagay natin ng rosaryo thinking it is offered to Padre Pio. No, mali. Sasabihin ni Padre Pio, you're offering the rosary because we all love Mama Mary. Amen? At si Padre Pio, very devoted siya sa mahal na Birhen. Kung tawagin niya si Mama Mary La Madonna sa salitang Italiano. So ibig sabihin tayo rin, tinuturuan tayo ni Padre Pio to have that great devotion to the Blessed Mother. Sana magtatapos na ang taon na ito, 2024, 2025, papasok. Sana ang huling araw natin, we pray the rosary. Amen? At ang unang pagpasok ng taon, ang unang misa ng mga pare, misa natin lahat, Mary Mother of God, mag-rosary tayo. Para isang buong taon, alagaan tayo ng mahal na ina, ang nanay ni Jesucristo. Only for this Mass, instead the peace be with you, sasabihin niyo sa inyong mga katabi, Mama Mary loves you. Pagkasabi sa inyong mga katabi. Who was united with the Son of the Baptist, we also won with him in his resurrection. Remember also, brothers, for giving thanks, gave to his disciples, saying, take this all of you and drink from it, for the chalice of my blood of eternal covenant.